sa time ng Hanukkah. Remember for how many months na, December na ngayon, wala pa ring ulan. And I imagine, time ho ni Elijah, walang ulan, pero nagkaroon ho ng demonstration ng apoy sa Mount Carmel, right? Sa Mount Carmel, nagkaroon ng apoy galing sa langit dahil walang naniwalang mga Hudyo nung kapanahunang yon, except only Elijah, na doon mismo sa Mount Carmel nangyari. Wala pang ulan ng Israel this time. It might be God is searching the heart of Israel people. Hindi pwedeng ipagmayabang nila na na-stand ang bansang Israel sa pamagitan ng lakas nila kung hindi sa pamagitan ng Panginoon. Because lahat ng mundo ay sila ay galit sa kanila kung walang intervention ng langit. Kung walang intervention ng Panginoon. Kung titingnan ho natin dito sa istoryang ito, si Jesus mismo, dahil sa gusto niya, kung sabi ko nga last time, di ba, kung pwede lang nga sisiw na ilagay sa ilalim ng pakpak ng isang inahin, ganun ang gustong gawin ng Panginoon sa mga Hudyo. But they rejected that invitation. That's why God sent, God sent mga propeta. Ano hong ginawa nila? Panahon ho ni Ahab, ni Jezebel, nung panahon na yon, marami ho siyang pinapatay ng mga propeta. Kaya ngayon ho yung daan na si Elijah, siya'y tumakbo sa Shabruk Shirit. It's because gusto ho siyang patayin. Na mismo nga si Elijah natakot din nung panahon na yan. Kaya tumakbo din ho siya. Nanginig din siya. Kung hindi lang huutos talaga ng Panginoon na bumalik muli siya kay Ahab, ay maano din siya, manginig din siya dahil pinapatay ho nila. Kung titingnan ho natin si Ahab, siya po ay Hudyo. Siya ay hari ng mga Hudyo. Si Jezebel po ay wicked na asawa niya. Kung titingnan ho natin dito na ang isip nagiging nasa gitna ho yung mga tao dahil ho yung kanilang hari ay sila po ay hindi naniniwala sa Diyos at sila ay nag-reject sa mga propeta. At tingnan ho natin dito, sabi dito, ano ho ang message dito? Sabi dito, come to the wedding. This is the invitation to the wedding and a call. But this invitation ay hindi po tinanggap po ng mga Hudyo. Ang sabi ho ano ang response ng mga tao? Sabi ho noon, dito kung titingnan ho natin ang salita ng Biblia, verse 5, sabi dito, but they made light of it. Binaliwala lang, parang ano lang yung invitation, pero ang Panginoon, yung hari na yon, ay seryoso sa invitasyon ito. And went their ways, one to his own farm, another to his business. Tingnan natin yung farm. Yung farm, it represent, kung ikaw po ay may farm sa Pilipinas, kung ikaw po ay mayroong palayan sa inyong lugar, ano ho ang masasabi? Pag ikaw ay malaki ang palayan mo sa lugar ng Pampanga, anong masasabi sa iyo? Hasyendera ka? O ikaw ay mayaman ka? Diba? That is represent doon. Pero dito yung invitation, sandali muna, pupunta muna ako sa farm. Sometimes so, ang tao, pag tinawag mo ng Panginoon, ayaw bitiwan yung minamana nila sa kanilang pamilya, ayaw nilang iwanan yung honor. It represents honor Ikaw, pag may sa inyong bayan, pag ikaw ay mayroong palayan, that is a big honor for you. Even, halimbawa, sa apelyido ng mga apog, kunwari, yun ay apog yun. Narinig mo lang yung apog na yun, alam niyang yun ay maraming palayan sa lugar nila. Diba? That is honor for them. At ayaw po niya, yung invitation nila, po simple lang, because hindi niya maiwanan yung honor, yung kanyang karangalan sa kanyang bayan. Pangalawa, yung business. Sabi niya yung business. Sometimes, hindi maiwanan yung
worldly business. Ano yung mga bagay sa mundo na hindi natin pwedeng iwanan? Minsan pag tayo po ay tinawag mo ng Panginoon, it's either you have to choose God or your business. Kaya hindi pwede hong doble. You cannot serve two master. Pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, maglingkod ka sa Panginoon na walang halo na business. Right? I remember yung tatay ko, ang tatay ko, dahil sa hirap po bilang pastor sa Pilipinas, for 17 years ang hirap. Dahil sa nga, reklamong nanay ko, sabi niya, may portfolio ka, wala namang laman yung portfolio mo. Dahil makisig ko yung tatay ko, hindi makalabas, walang pamada yan, at walang kurbata. Alam mo, yung mga pastor nung unang panahon, hindi yun basta-basta na lumalabas. Pero may portfolio yan, laman lang yan ay Bible. Wala hong lamang pera yan. Ano ho? Pero talaga ho, yung inaano ng tatay ko. Pero dumating ho ang point na siyempre sa kahirapan, 12 pesos yung income, di ba? Sa 7 magkakapatid, anak niya, 7, napakakainin. May mga tukso ho na magninegosyo. So, nag-insurance siya noon. So, napalpak yung insurance. Yung pangalawa ay nag-business siya ng mais, palay. Alam mo bang nandoon yung sa Bungabong River, ewan ko kung sino taga Mindoro, yung Bungabong River, wala pa yung espalto noon, wala pang ano yan. Every time na tumatawid, nahuhulog yung sasakyan doon sa pag sumasakay siya, nahuhulog doon. Almost ilang beses siyang na-aksidente. Pati mismo noon, the last time na nag-give up ang papa ko sa business, hindi niya sinama sa ministry na is yung terminated na siyang mamamatay noon because nagkaroon siya ng enlargement of heart. Maliliit po kami noon, lumaki ho yung puso niya. Tinaningan ho siyang 1 month na mamamatay na, tatay ko, at the age of 35 maybe. Yung time na yon ay talaga hong hopeless na. So, give up niya ang lahat na kanyang nasa isip na posisyon para siya po ay makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Nag-fasting siya for almost 11 days. And after 11 days, totally healed siya dahil sinuka niya lahat ang cholesterol na nasa heart niya. Parang bubble gum pala yan na isinuka niya na payat-payat ng tatay niya po noon. Siguro without water. Ang ginawa niya, baka nag-dry fasting siya. Talagang lahat itinodo na almost ng payat ng tatay ko noon. And then lahat ay sinuka niya lahat. And until now, buhay ang tatay ko. 70 plus na, 78 years old ang tatay ko ay buhay. Hallelujah! Palapakan ho natin ang Panginoon. Dahil po sa pagpili, hindi sa business. Dahil po tayo po ay maglingkod sa Panginoon, kailangan walang halong business. Okay lang tayo dito dahil talagang may tapele tayo dito sa Israel. Tayo nakapaglingkod. Pero habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, kailangan ang nasa kaisipan natin, hindi second choice ang paglilingkod. Right? Hindi second choice. Kundi, number 1 natin ang Panginoon at ang paglilingkod natin sa Diyos. Dahil sabi ka sa salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. That's why, na-fail itong invitation na to para sa kanila kasi ang isip nila ay para sa business. The more we hold on to the business of this world, the more ito'y nawawala sa atin. Ang pangatlo po, ang ibig sabihin, ang iba rin. Pag naglilingkod sa Panginoon, ayaw makapaglingkod, makapagsimba, kasi mas priority yung nasa flat, mas priority yung barkada, mas priority yung ganito. Kaya hindi pwede dito sa invitasyon ito. Kaya ito po yung nangyari. Kaya wala silang panahon sa mga propeta nung kapanahunan noon. Ang pangatlo po, ang Ama, ang Hari, ay nag-send ng isang messenger na ito'y nagre-represent ng Jesus Christ. Kung titingnan po, ito po yung messenger sa verse. Kung titingnan ho natin dito, tingnan mo ha, another to his business, verse 6, and the rest, since his servants treated them spitefully and killed them. And when the king
kill them. Kung titignan mo ulit, we present Jesus